Sakit man isipin na sa kultura nating mga Pilipino ay nakatatak na sa mga magulang na utang na loob sa kanila ng mga anak kung bakit sila nabuhay sa mundong ito. Ang anak ay isa lamang sa kinahinatnan ng mga gawa ng magulang. Ikaw kapuso, sa iyong palagay, utang na loob nga ba ng isang anak sa magulang na pinanganak sila sa mundong ito? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Mangyaring itago niyo na lamang po ako sa pangalang John. 27 years old at kasalukuyang nakatira sa Nueva Ecija. Sumulat po ako sa inyo upang ipabatid sa lahat ng mga magulang ng pagkakaroon ng anak ay hindi po isang retirement plan. Katulad na lamang po ng nangyari sa akin. May kabataan pa lamang ako noon nang mangarap ako na maging isang seaman. Mahilig kasi ako sa dagat at pangarap ko rin noon na makarating sa iba't ibang lugar. Kaya naman sinabi ko noon sa sarili ko, Papa Dudut, na magiging isang seaman ako. Pero dahil sa hirap ng buhay namin noon ay napilitan din akong magtrabaho habang nag-aaral. Nariyang naglalako ako ng tindang turon ni Mama at kung minsan naman ay mga basahan ni Papa na gawa sa mga ritaso. Ang mga turon ni Mama ay ibinebenta ko sa school habang ang mga basahan naman ay binebenta ko sa mga dumadaang jeep sa kalsada. Maswerte na akong maka500 sa isang araw at kung malas naman ay nasa 300 ang kinikita ko. Sa 500 ay binibigyan ako ni Mama ng 200 pesos. Pero sa kung 300 naman ay 100 lang ang parte ko na sapat lamang para sa pamasahe ko. Kaya naman halos toro na lamang palagi ang kinakain ko pero hindi ako nagrereklamo. Dahil alam kong mahirap lang ang buhay namin noon. At gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral. At kung may tiyagang araw ay may nilaga. Nagbunga ang lahat ng hirap ko dahil nakapagtapos ako ng pag-aaral at ipinagpasalamat ko yon ng lubos sa mga magulang ko na iginapang ang aking pag-aaral. Naging seaman nga ako, Papa Dudut, kagaya ng pinangarap ko at sa barkong pinagtatrabahuan ko ay nakilala ko si Mika na isang seawoman. At di kalaunay naging girlfriend ko. Sa 3 buwan ko pa nga lang na pananatili noon sa barko ay panay na ang tawag ni Mama at panay ang hingi ng pera. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na ang sweldo ko ay sa tuwing katapusan ng buwan. Pero kapag dumating na ang katapusan ay mangungulit na ito at sasabihin kailangan nito ng pera dahil may kailangan daw itong bilhin na materyales para sa bahay na ipinapagawa ko. Nangako kasi ako sa kanya na ipagpapatayo ko siya ng sarili niyang bahay para hindi na sila nagtsatsaga sa bahay naming inuubos na ng anay. Sa ilang buwan na yon ay hindi ako pumalya sa pagpapadala ng pera kay Mama, lalo pa at para sa kanila naman talaga ako, kaya ako nagtatrabaho. Bonus na lang talaga na mahal ko ang dagat at pangarap ko ang makarating sa iba't ibang lugar. Hanggang sa palaki na nga ng palaki ang perang hinihingi ni Mama sa akin, na hindi ko na alam kung saan po niya dinadala, Papa Dudut. Hello, Ma? Hello anak, sumahod ka na ba? Bukas pa ang sahod ko, Ma. Ay akala ko ngayon. Bukas pa, Ma. Tsaka di ba sinabihin ko na kayo na ako nang tatawag sa inyo? Naka-duty pa ako ngayon eh. Eh baka lang kasi makalimutan mo magpadala. Ma, kailan ko ba kayo hindi pinadalhan ng pera? Baka kasi busy ka at makalimutan mo.
Di ba pwede namang mangyari yon kapag sobrang busy ang tao? Sige na ho. Tatawag na lang ako sa inyo bukas. May duty pa kasi ako eh. Baka mapagalitan ako. Pwede bang pakidagdagan mo yung ipapadala mo, anak? Dadagdagan? Bakit ho? Kasi may mga bibilin ako materyales para sa bahay. Nagkulang kasi yung pinadala mo nung nakaraan. Paanong nagkulang, ma? Pinadala ko na sa inyo lahat ng sahod ko. Wala na nga natira sa akin. Imposible namang maubusan ka ng pera, anak. Ang laki-laki ng sahod mo, di ba? Ma, wala na talaga akong pera. Pinadala ko na sa inyo lahat. Wala na ho akong may dadagdag sa pinapadala ko sa inyo kasi buong sahod ko na pinapadala ko. Hintayin nyo na lang. Ipapadala ko agad sa inyo bukas. Ngayon ko kasi kailangan yung pera, anak. Nakapangako ko dun sa pinag-orderan ko ng mga materyales na ngayon ako magbabayad. Ba't kayo nangako? Alam nyo katapusan pa ang sweldo ko. Akala ko nga kasi katapusan ngayon. Padala mo na lang ang nanay ngayon. Sige na, anak. Di ho ba pwedeng maghintay? Isang araw na lang naman eh. Ipapadala ko agad yung pera pag sumahod ako bukas. Ngayon ko nga kailangan. Kahit 10K lang. Padala mo ako ngayon. Alam ko may pera ka pang nakatabi dyan. Ma, paulit-ulit lang ho tayo eh. Wala na nga po akong pera. Alam nyo naman po kung meron ako, agad-agad ko binibigay sa inyo. 75,000 lang naman ang pinapadala mo sa akin kada buwan dyan. Ang sabi ng mga kumari ko, pumapalo ng 200K ang sahod ng mga seaman. Ano, pinagtataguan mo ako ng pera? Ma, hindi ko kayo pinagtataguan. Bago lang ako rito kaya hindi pa ganun kalaki ang sahod ko. Sige na ma, bukas may pera na ulit kayo. Masyado na ho tayong matagal magkausap. Baka mapagalitan na ho ako. Ewan ko sa'yo, huwag ka na lang magpadala. Mama naman eh. Huwag ka magpapadala bukas. Tatapon ko lang yung sinasabi ko sa'yo. Ngayon ko kailangan tapos bukas mo ako bibigyan? Sa'yo yung pera mo! Sige na ma, try ko manghiram sa mga katrabaho ko kung meron. Pero di ako mangangako ah. Tsaka di rin naman ako agad-agad makakapagpadala ng pera. Alam nyo namang nasa barko ako. Di gawan mo ng paraan. Sige, ganito. Hanggang bukas, hihintayin ko yung padala mo. Makikiusap ako rito sa pinag-orderan ko ng mga materyales na bukas na lang ako magbabayad. Sige ho, hanggang mamaya hintayin nyo tawag ko. Siguraduhin mo. Nakakahiya rito kung i-delay ko ng gusto yung bayad ko sa kanila. Matapos nga naming makapag-usap sa telepono ni Mama ay bumalik na kaagad ako sa trabaho ko dahil kapag nahuli ako ay sermon ang aabutin ko. Habang naka-duty nga ako ay lumilipad ang isipan ko dahil namumroblema ako kung saan ako kukuha ng perang ipapadala ko kay Mama. Sinubukan ko kasing manghiram sa mga katrabaho ko pero maging sila rin ay naipadala na ang sahod nila sa mga pamilya nila. Halos pumutok ang ugat ko sa ulo dahil sa sakit sa kakaisip sa pamilya ko sa Pilipinas, lalo na kay Mama. Ayaw ko siyang biguin hanggat maaari dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Wala ako sa kinakalagyan ko kung hindi rin dahil sa pagsisikap nilang dalawa ni Papa para makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya nga kahit alam kong sobra-sobra na ang mga hinihingi ni Mama, ay hinahayaan ko na lamang siya. Pero nakakapagod din pala minsan dahil hindi ko alam kung may napupuntahan nga ba lahat ng pinagpapaguran ko. Hindi pa rin kasi pinapakita sa akin ni Mama ang itsura ng bahay na pinapagawa niya. Ayaw ko mag-isip ng hindi maganda at magduda ng walang matinding basihan. Pero ng mga oras na yon ay napag-isip kong paano kung totoo nga lahat ng hinala ko. Ano ang sasabihin ko kay Mama? Ihinto ko ba ang suporta ko sa kanya? Matapos nga ang aking duty ay tumambay ako sa deck ng barko. Malamig ang simoy ng hangin pero hindi ko yon alintana. Dahil maraming bagay ang gumugulo sa utak ko, Papa Dudut. Nasa ganun akong sitwasyon nang lapitan ako ng aking girlfriend na si Mika at agad na tinanong kung may problema nga ba ako. Ang lalim ng iniisip natin ah. May problema ba? Oh, babe, nandiyan ka pala. Hulaan ko. Nanghihingi na naman ng pera si Tita Susan ano? Ay, ano pa nga ba? Wala naman akong magawa kasi responsibilidad ko yun eh.
Anong responsibilidad? Babe, hindi. Kung tutuusin nga, hindi mo kailangang gawin yan eh. Pwede nating sabihin yan ang paraan mo ng pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa magulang mo. Pero hindi mo sila responsibilidad at lalong wala kang utang na loob sa kanila. Don't get me wrong, babe ha. Sinasabi ko to kasi gusto kong mamulat ka na hindi porke ipinanganak ka nila, inalagaan ka, binihisan, pinakain, pinag-aral, ibig sabihin nun utang na loob mo na yun sa kanila. Pero parang ganun na rin ang tinutumbok ng mga sinasabi mo. Babe, makinig ka. Alam mo ba kung anong laging sinasabi ng mami ko sa akin? Ano? Na sobrang thankful daw sila nung dumating ako sa buhay nila. Dahil hiniling daw talaga nila no na magkaanak sila. At ako nga yun. Pero alam mo yung mas matindi? Na hindi ko raw kailangan tumanaw ng utang na loob para sa lahat ng sakripisyo nila para sa akin. Dahil unang-una, sila ang may gusto na dumating ako sa buhay nila. Ang tanging bagay lang daw na hihilingin nila sa akin ay respeto at pagmamahal na hindi ko naman ipinagdamot sa kanila. Never nila akong sinumbatan na nagpakahirap sila para mabuhay ako, kaya dapat ibalik ko sa kanila lahat ng nagawa nila para sa akin. Hindi! Kahit isang beses, hindi nila sinabi sa akin yun. Di naman ako sinasabihan ng ganyan ni Mama. Palahingi lang yun ng pera pero di naman siya nanunumbat. Babe, concerned lang ako sa'yo. Hindi sa pinangungunahan kita ha, pero kapag dumating yung oras na wala ka na maibigay sa mama mo, hindi ko alam kung ano yung mga kaya niyang sabihin sa'yo. Sa ilang buwan nating magkarelasyon, inoobserbahan ko si Tita Susan. Kasana magagalit ha, pero parang bangkong tingin niya sa'yo eh, na kapag kailangan niya ng pera, agad-agad makakapag-withdraw siya. Di naman siguro, babe. Mama ko naman yun. Kung manghingi siya ng pera sa akin, ayos lang. Kaya nga ako nagtatrabaho para guminhawa ang buhay nila. Eh ikaw, paano ka? Lahat ng sweldo mo pinapadala mo sa kanila. Tapos magrereklamo pa sila na kulang yung binibigay mo. Kung tutuusin nga, dapat nag-iipon ka eh. Para kung may mga gusto kang maipundar, may pera ka. Nakakapagpundar naman ako, babe. Di ba nga sabi ko sa'yo nagpapagawa ako ng bahay? Saan? 2 buwan na, wala pa rin maipakitang picture sa'yo ang mama mo kung umuusad ba yung bahay na pinapagawa mo. Gusto daw kasi ni Mama matapos muna yung bahay bago ko makita. Ewan ko babe ha, pero hindi talaga maganda ang kutob ko. Hindi ko sinasabing magdamot ka sa pamilya mo ha, pero isipin mo, bawat sentimo na kinikita mo, pinagpapaguran mo yun. Tapos mapupunta lang sa wala. Ang sakit nun para sa mga katulad nating nagtatrabaho sa malayo para lang sa pamilya. Alam ko naman yun. Kaya lang magtatampo yun si Mama pag di ko siya binigyan. Okay, fine. Basta ako pinayuhan na kita ha. Pahalagahan mo sana yung mga kinikita mo. Kasi hindi ka naman umiiri ng pera na kada hingi nila, may ibibigay ka. Hayaan mo na, babe. Ako nang bahala kay Mama. So, magkano ba? Ang alin? Yung hinihingi ng mama mo. Teka, paano mo nalaman? Sinabi kasi sa akin ni Gary na nanghihiram ka ng pera para may maipadala ka kay Tita Susan ngayon. Magkano nga? Ay, talaga naman oh. Ang dadaldal. 10K sana, babe. O sige, ganito. Pahihiramin kita ng 10K sa ipon ko. Kahit installment mo na lang bayaran para lang makapagpadala ka kay Tita Susan. Pero babe, ipon mo yun. Hihiramin mo lang naman eh. Basta bayaran mo pa unti-unti. Kesa naman wala kang maipadala sa mama mo ngayon. Magwawala na naman yun. Ay, thank you, babe. Hulog ka talaga ng langit sa akin. Sus, nambola ka pa. Sige na, tumawag ka na kay Tita Susan at sabihin mo na magpapadala ka. Kaso pangalan kong ilalagay niya sa sender. Paano mo nga pala maipapadala yun? Hingi na lang ako ng form kay Kapitan maya-maya. Siya na bahala magsabi sa bangko. Salamat talaga, babe. Wala yun. Para hindi ka na rin iraratrate Tita Susan. Hayaan mo, sa sahod ko, palitan ko agad yung pera mo. Hulugan mo na lang. Baka magwala pa yung si Tita Susan kapag kulang ng 10K yung ipapadala mo. Di sasabihin ko nagbayad ako sa'yo. Sige na, babe. Huwag ka na kumontra. Oo, sige na. Ikaw ang bahala.
Papadudod, sobra-sobra nga ang pasasalamat ko noon kay Mika dahil pinahiram niya ako ng pera na ipapadala kay mama. Pero may parte pa rin sa akin na nahihiya dahil ipon niya yung pinahiram niya sa akin. Naisip ko naman na kung hindi ako magpapadala ng pera kay mama ay magwawala yon at magtatampo. Huling beses kasi na nagtampo siya sa akin ay 2 linggo niya akong hindi kinausap. Minsan nga ay para siyang bata na kapag hindi na ibigay ang gusto ay bigla na lamang magwawala at kung ano-ano ang mga sasabihin. Kinabukasan nga ay tumawag ako kay mama para itanong kung natanggap nito ang pera. Pero ring lang ng ring ang cellphone nito at walang sumasagot. Naisip ko naman na baka tulog pa siya at hindi ko na kinulit pa. Papadudot, magagabi na noon sa lugar namin nang tumawag sa akin si mama at sinabing kinulang daw ang pinambayad niyang 10,000 dahil may mga materyales daw siyang nakalimutan at hindi na isama sa listahan. Kaya naman kailangan daw niya ng karagdagang 5,000 pesos. Sinabi ko naman na hintay na lamang niya ang sahod ko para yun na lamang ang ipambayad sa kulang. Dahil nga sinabi ko ay sinabi niyang dagdagan ko na lang daw ang ipapadala ko dahil mag-grocery din daw siya at ibibili ng bagong cellphone ang kapatid ko. Gusto ko sanang umapila na sobra pa naman ang perang ipapadala ko pero mas pinili ko na lamang na manahimik. Dahil alam na alam ko kung ano ang sasabihin niya sa akin, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napaisip naman ako sa mga sinabi sa akin ni Mika na wala akong kamalay-malay kung saan ba talaga napupunta ang mga perang pinapadala ko. Na-realize ko na masyado akong nagbulag-bulagan dahil sa sobrang pagmamahal ko sa pamilya ko, lalo na kay mama. Sa tuwing nag-uusap kasi kami ni mama ay ayaw nitong makipag-video call at palagi lang nitong sinasabi na marami siyang ginagawa. Kapag naman nanghihingi ako ng litrato ng bahay ay sinasabi nito na kapag natapos na raw ay saka ko tignan. Doon pa lamang sa mga palusot niya ay dapat ay nagdududa na ako. Pero dahil malaki ang tiwala ko sa kanila ay hindi na ako nag-usisa pa. Pero nang maalala ko lahat ng mga sinabi ni Mika at ang mga pagpapalusot sa akin ni mama, ay naisip kong baka tama nga si Mika na napupunta sa wala ang mga pinagpaguran ko. Kaya naman nang makapag-usap pa kami ulit ni mama ay sinubukan kong hingin sa kanya mga resibo ng mga nagastos niya. Lalo pa at may binabayaran din akong tax sa tuwing nagpapadala ako ng pera. Malaking menos din kung makukuha ko ang lahat ng total ng taxes na binabayaran ni mama sa mga pinamili niya at sinubukan ko siyang kumprontahin dahil sa gusto kong patunayan na mali ang iniisip ni Mika tungkol sa pamilya ko. Pero ang pag-uusisa kong yon ay nagresulta ng matinding pag-aaway namin ni mama, Papadudut. Ano bang akala mo sa akin? Nagwawaldas lang ng pera? Hindi ma. Gusto ko lang makita yung resibo para matotal ko lahat ng tax na binabayaran nyo para mabawasan yung tax ko rito. Huwag mo ako matax-tax dyan ha? Akala mo ba di ko alam? Na ginagawa mo to kasi pinagdududahan mo ko? Iniisip mo siguro kung saan ko dinadala yung mga pinapadala mo? Ay, kung ganun nga ho ma, masama ho ba na magtanong ako? Kasi ultimo resibo ayaw nyo ipakita sa akin. Siguro karapatan ko namang malaman kung saan napupunta yung mga pinaghirapan ko. Karapatan? Ha! Ngayon naman karapatan ang binabato mo sa akin. Wala kang utang na loob. Matapos kitang buhayin at pag-aralin, ganito'y gaganti mo sa akin? Man naman, kailangan ho ba na sumbatan nyo ko? Resibo lang naman po hinihingi ko. Gusto ko lang makita. Tinapon ko na! Alangan namang ipunin ko pa yan! Dagdag kalat lang yung mga yun sa bahay! Sige ma, patingin na lang ho ng picture ng bahay natin. Ang kulit mo naman dyan eh! Sinabi ko na ngang kapag tapos na, doon ko lang ipapakita! Gusto ko lang naman ho makita kung alin pa ang kulang para matapos na. Tigilan mo ako! Ingrato ka! Nung isilang kita at palakihin hanggang sa makatapos ka ng pag-aaral, kinuwenta ko ba lahat ng mga sakripisyo at hirap ko makatapos ka
Ma, hindi ho ako nagkukwenta. At hindi lang ho pera ang pinag-uusapan natin dito. Malaking pera ho. Hindi ko ho kayo kinukwentahan. Nagpapasalamat nga po ako na pinagtapos niyo ako ng pag-aaral eh. Pero sana naman ho, bigyan niyo rin ho ako ng konsiderasyon. At anong konsiderasyon ba ang hinahanap mo? Simula bata ka, binigay ko na lahat ng konsiderasyon sa'yo. Ma, hindi naman ho ako basta lang pasarap sa barko. Bawat sentimo ho ng pinapadala ko sa inyo, pinagpapaguran ko. Tatawagan niyo ako. Imbis na kumusta ang bungad niyo sa akin, anak, kailangan ko ng pera agad ang linyahan niyo. Ma, kumustahin niyo naman ako minsan. Di naman malaking bagay yun. Ba't ba kita ko kumustahin? Maayos naman ang lagay mo dyan sa barko. Mas masarap pa nga yata ang kinakain nyo dyan kaysa kinakain namin dito ng mga kapatid mo Huwag mo nga akong dinadramahan dyan. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na bibigyan mo kami ng maginhawang buhay. Ano to? Puro ka kwenta. Parang ibang tao kami sa'yo. Hindi niyo naman ako naiintindihan, May. Ang akin lang, hindi ho habang buhay may trabaho ako. Tatanda rin ho ako. At pag dumating ang oras na yon, di ko nakakayanin pa magtrabaho. Kaya sana lang ho habang maaga, maging masinop ho tayo. Mag-ipon tayo para ho kung sakali, may nakatabi tayong pera. Di dagdagan mo yung pinapadala mo kung gusto mong makapagtabi ako ng pera. Ano bang nangyayari sa inyo, Ma? Di naman kayo ganyan dati Tumatanda na ako kaya sensitive na ako. Pero ikaw, di mo man lang iniintindi ang nararamdaman ko. Nakakasama ka ng loob. Dahil lang sa pera, ginaganyan mo ako? Ako? Nananay mo? Lumalayo na ho tayo sa usapan. Resibo lang ho ang hinihingi ko. Ba't kailangan niyo ako sumbatan? May karapatan ako sumbatan ka. Kung wala ako, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Matuto kang tumanaw ng utang na loob. Tawagan ko na lang po kayo bukas. Magpalamig na muna kayo ng ulo. Wag na wag kang tatawag. Ayaw na kita makausap. Papa Dudut, hindi na nga ako makapag-focus sa duty ko dahil naiisip ko ang masasakit na salitang sinabi sa akin ni Mama. Pakiramdam ko nga ay ibang tao ang kausap niya at hindi ako. Pero kapag naiisip ko ang mga sinasabi nito na wala akong utang na loob ay hindi ko maiwasang questionin ang sarili ko kung ano pa ba ang kulang sa mga ibinibigay ko sa kanya. Dahil sa totoo lang ay wala akong pakialam kung walang matira sa akin. Ang importante ay maibigay ko ang lahat sa kanila. Napakasakit isipin na sarili kong ina ang nagdulot sa akin ng matinding sakit ng panahon na yon. Mga salita niyang tila matatalas na kutsilyong humihiwa sa buong pagkatao ko. Hindi ko na alam kung ano nga ba ang kailangan kong gawin para lamang kahit isang beses ay ma-appreciate nila ang mga efforts ko. Malalim ang iniisip ko nang marinig ko ang pag-ring ng aking cellphone. At hindi ko na yung kailangan tingnan dahil alam na alam ko kung sino ang tumatawag. Walang iba kundi ang mama ko na ang bungad sa akin ay wala na raw silang supply ng pagkain at may kailangan daw bayaran sa school ang mga kapatid ko. Pero kapapadala ko pa lamang ng pera. Kaya naman hindi ko maiwasa na manlumo. Ang akala yata nila ay napakadali lamang kitain ang perang pinapadala ko sa kanila. Lalo lang akong nanlumo nang sabihin ni Mama na naisanla nito ang bagong cellphone dahil wala na silang pambili ng pagkain. Kulang na nga lang ay ma-depress ako, Papa Dudut. Sa kabi-kabilang daing ni Mama. At kapag hindi pa nasunod ang gusto nito ay magwawala ito at magbibitaw ng masasakit na salita na para bang hindi niya ako anak. Laking pasalamat ko talaga na nasa tabi ko lagi si Mika at karamay ko sa lahat ng oras. Lalo na kung pakiramdam ko ay unti-unti na akong nilalamon ng depression. Babe, tahan na. Ano na naman bang pinag-awayan niyo ni tita? Ngayon lang kita nakitang umiyak ng ganyan Napapagod na ako, Mika. Di ko na alam kung saan ako lulugar. Lahat ng effort ko, lahat ng sakripisyo ko, di man lang nila ma-appreciate. Shh, babe. Kung hindi ka nila ma-appreciate, hayaan mo sila. Pamilya ko sila eh.
Di ko magawang di sumama ang loob. Pero hanggang kailan ka magkakaganyan? Di ko alam, babe. Napapagod na akong intindihin sila. Pero kapag naaalala ko na sila ang dahilan kung bakit ako nandito, pinipilit ko maging okay. Andito lang ako, babe, ha? Dadamayan kita lagi. Handa akong tulungan ka sa abot na makakaya ko. Hayaan mong tulungan kita na pasanin ang iba mong problema. Sapat na sa akin yung lagi kang nasa tabi ko. Pasanin ko to. Ako dapat na magbuhat. Pero nahihirapan din ako pag nakikita kitang ganyan. Hindi ko matanggap na nandito nga ako pero hindi naman kita matulungan. Ang dami mo nang naitulong sa akin. At sobrang nagpapasalamat ako sa lahat. Alam mo namang mahihingahan mo ko, di ba? Kung ano man ang problema mo, handa akong makinig. Yung mga pinapadala ko kay mama, di ko alam kung nagagastos ba sa tama. Ayaw niya akong bigyan ng mga resibo. Puro siya palusot, alam mo yun? Yung kapag wala na siyang alam na palusot, susumbatan na niya ako, aawayin. Ang masaklap pa nga, kung sabihan niya ako na wala akong utang na loob na anak, parang wala akong nagawang tama. Ayoko mag-isip ka ng kung ano-ano, ha? Pero paano kung... Paano kung ano? Paano kung may bisyo pala si Tita Susan na hindi mo alam, na hindi lang niya sinasabi? Bisyo? Oo, kasi kahit mag-grocery sila ng pang-isang buwan o magbayad ng mga bills, hindi mauubos agad ang 75K eh. Babe, unless na may iba silang ginagawa sa pera. Hindi ko sinasabi to para siraan sila, ha? Pero ang laki talaga ng chance na may bisyo nga sila. Anong bisyo naman, babe? Ang sabi sa akin ni mama, may mga utang siyang binabayaran. Anong utang naman yun? Di ko alam. Alam mo namang di nagsasabi si mama eh. Pero mabalik tayo. Ano nga kayang bisyo niya? Hay nako, ano pa ba? Kundi drugs, siguro alak, pwede rin namang sugal. Ang daming naa-addict sa sugal, babe. Yung iba nga nababaon pa sa utang dahil hindi nila kayang mabuhay nang hindi nagsusugal kahit magbenta pa sila ng gamit, magsanla. Gagawin talaga nila basta makapagsugal lang sila. Ay... Bakit, babe? Sorry ha kung nasabi ko yun. Huwag mo nalang pansinin. Hindi, babe. Wala kang kasalanan. Ba't nga ba hindi ko agad naisip yun? Ang alin? Na baka may bisyo sila? Oo. Dating sugarol si mama pero di naman malala. Maliliit lang din siya kung tumaya. Maliliit kasi yun lang yung kaya niya. Pero iba na ngayon, babe. Nakakahawak na siya ng malaking pera. Pero kung tatanungin ko siya, sigurado namang di siya aamin. Bakit hindi mo subukang kausapin yung mga taga sa inyo? Magtanong-tanong ka kung ano na ba talaga nangyayari sa pamilya mo. May social media naman eh. Subukan mong kumontak ng kakilala mo para masimulan mo nang magtanong. Nagdadalawang isip man ako noon, Papa Dudut, ay sinunod ko pa rin ang suhestyon sa akin ni Mika. Gusto ko na rin kasing malinawan ang isipan ko at para sa ikakatahimik na rin ang loob ko. Ang hirap na kasi para sa akin na magtrabaho ng sobrang daming problemang iniisip. Madalas nga ay naiisip ko na lamang na itigil na lamang ang suporta ko sa pamilya ko. Total ay naaalala lamang nila ako kapag araw ng sweldo. Pero at the end of the day ay mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanila. At kahit na anong pagod ko, ayos lang basta alam ko na nabibigyan ko sila ng maginhawang buhay. Sa libreng oras ko nga ay nagtiyaga akong maghanap sa social media ng mga kakilala na taga sa amin. Sa dami na nga ng mga sinearch ko ay iilan lang ang lumitaw at naka-private pa ang profile kaya hindi ko rin mai-add at mai-message. Halos 2 araw rin akong ganon. Hanggang sa may isang profile akong nakita na naka-public. Bagamat taga sa amin ay hindi ko naman yon ka-close. Mabibilang lang din yata sa daliri ang pag-uusap namin noong nasa Pilipinas pa ako. Pero wala na akong sinayang na panahon at in-add friend ko siya. Saka ako na nag-iwan ng mensahe na may gusto akong itanong sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa 2 araw nga ng pagtsatsaga ko ay nahanap ko nga ang social media account ni Chris. Siya na lamang ang huling pag-asa ko dahil siya na lamang ang kilala kong malapit sa amin.
Ang bahay kasi namin ay matatagpuan sa liblib na bayan ng Nueva Ecija at halos lahat ng bahay doon ay may kalayuan sa iba pang mga bahay. Hindi man kami close ni Chris ay kinapalan ko na ang mukha ko at inad ko siya at nag-iwan pa ako ng mensahe. Bahala na kung sasagutin niya yon o hindi. Araw-araw ay naghihintay ako ng pag-accept niya sa friend request ko. O kaya naman ay mag-reply man lamang siya sa message ko pero wala akong natanggap na sagot mula sa kanya. Habang dumadaan nga ang mga araw ay mas lalo akong nakakaramdam ng anxiety na hindi ko naman nararamdaman dati. Pakiramdam ko rin noon na tipong malapit na ako sa katotohanan pero parang ayaw ko na lamang alamin. Nauubusan na rin po ako ng pag-asa sa pag-iisip na baka hindi na rin active ang account na yun ni Chris. Pero nagulat ako ng isang gabi ay siya mismo ang tumawag sa akin. Buti na lamang at off duty ako kaya agad kong nasagot ang pagtawag niya sa akin, Papa Dudut. Hello, Chris? Hello pre, kala ko namamalikmata lang ako kaya tinawagan ko para makasigurado. Kamusta buhay barko? Ayos naman. Ano nga pala itatanong mo? Parang importante ah. Importante talaga. Kaya nga kinapalan ko na yung mukha ko na i-message ka. Willing naman ako sagutin ang tanong mo. Basta alam ko lang ang isasagot. Doon ka pa rin ba nakatira malapit sa amin? Oo, wala naman kami ibang lilipatan eh. Ba't mo natanong? Itatanong ko lang sana kung alam mo bang mga pinagkakaabalahan ng mama ko. Hello? Chris? Andyan ka pa ba? Oo, nandito pa ako. Ano nga ulit yung tanong mo? Baka ka ako alam mo kung ano pinagkakaabalahan ng mama ko. Bakit? Panay na ba hingi ng pera sa'yo? Ikaw naman ngayon ang di makasagot. Nabigla lang ako. Paano man nalaman na nanghihingi siya lagi ng pera sa akin? Malamang, nasa barko ka eh. Tsaka hula ko lang naman yun. May alam ka ba? Bago ko sagutin yan, ipangako mo muna na wala kang pagsasabi na kahit sino na ako nagsabi sa'yo. Oo, pangako. Hiwalay na ang nanay at tatay mo. Ha? Teka, paano nangyari yun? Ganito kasi yan pre. Nahuli ng tatay mo si Aling Susan na may lalaki. Kaya sila naghiwalay. Imposible! Di magagawa ng mama ko yan! Makikinig ka ba o di ko na lang itutuloy itong kwento? Basta ako, sinasabi ko lang sa'yo lahat ng alam ko. Kasi karapatan mo naman yun. Pasensya na. Sige, ituloy mo lang. Ayun na nga. Nahuling may lalaki nanay mo kaya naghiwalay sila ng tatay mo. Eh yung lalaki pala ng mama mo, dakilang sugarol. As inadik na. Ang mama mo, panay ang buntot doon sa lalaki. Magkasangga nga sila lagi sa sugal eh. Ang laki pa ng mga taya eh. Sa sobrang adik na nga nilang dalawa sa sugal, nabaon na sila sa utang. Kaya nagtatago ngayon ang mama mo sa aking lalaki niya. Wanted sila dito. Paano? Ang dami nilang utang na di binayaran. Parang laging fiesta rito no nandito pa sila. Lagi sila nagpapasugal dito dahil marami naman daw silang pera. Bangka pa nga mama mo. At sinasabi ko sa'yo, ang laki ng perang natatalo sa kanya kaysa sa kinakabig niya. Eh yung mga kapatid ko, kasama ba ng mama ko? Hindi, nandun lang sa bahay niyo. Pero di na sila nag-aaral. Yung sumunod sa'yo, alam ko nagtatrabaho sa bar para may makain sila. Ewan ko sabi-sabi lang naman yan. Kaya hindi ako sigurado sa parte na yan. Natapos ba yung bahay na pinapagawa ko? Anong bahay? Ganun pa rin naman ang itsura ng bahay niyo. Walang pinagbago mula nang umalis ka. Lumong-lumo ako sa mga nalaman ko mula kay Chris, Papa Dudut. Halo-halong emosyon din ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Gusto kong sumigaw, manakit pero alam kong wala naman yung maidudulot na maganda. Naisip ko na nga lang na baka gawa-gawa lamang yun ni Chris pero wala naman itong mapapala kung sakali. Hindi ko lubos maisip na magagawa yon sa akin ni Mama. Nagtiwala ako sa kanya pero ninustay niya lamang ng parang maliit na halaga ang pera ko. Nagmistula siyang one-day millionaire sa dami ng perang sinayang niya sa loob ng isang araw.
Gusto kong sumbatan si mama pero hindi ko naman siya makontak. Sa totoo lang ay napakahirap malayo sa pamilya para lamang kumita ng pera tapos malalaman ko na lamang na napunta sa walang pinaghirapan ko. Nang malaman ko nga ang tungkol sa bagay na yon ay hindi ko kinumpronta si mama. Naghintay ako na umamin siya sa akin pero nang tumawag siya sa akin, imbis na kumustahin ako ay paghingi ulit ng pera ang bungad niya sa akin, Papa Dudut. Anak, naku, ngayon lang ako nakatawag at ang dami kong inaasikaso. Patapos na rin kasi tong bahay na pinapagawa natin. Mabuti naman ho kung ganon. Kaso anak, may konting problema. Ano ho ba yon? May mga konting materyales pa kasi na kailangang bilhin para matapos na talaga. Magkano ho ba nga abutin? Anak, mga 100K pa kasi yung kailangan. Ang laki naman ho. Akala ko ba konti na lang ang materyales na kailangan? Oo, yan kasi hinihingi sa akin ang gumagawa. Mga tiles yan, tapos brace para sa hagdan. Tapos papagawa pa ako ng built-in cabinet. Di naman ho siguro aabutin ng 100k yan. Konti lang naman ho yung materyales na yan. Ano ka ba naman, anak? Siyempre mga mamahalin na materyales ang gagamitin. Ma, hanggang kailan nyo ba ako balak lokohin? Ha? Anong lokohin? Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Alam ko na ho ang lahat. Lahat ng katotohanan. Kaya please ma, magsabi na kayo ng totoo. Anong totoo ba kasi ang sinasabi mo? Wala akong nililihim sa'yo. Ano na naman ba to dyan? Ma, alam ko pinansusugal nyo lang yung mga perang pinapadala ko sa inyo. Alam ko rin na wala talaga kayong bahay na pinagawa. Ha? Pinagsasasabi mo? Saan mo naman nakuha yung maling balita na yan? Di na ho importante kung saan ko nalaman. Ang gusto ko lang ho, magsabi kayo ng totoo. Wala akong ipapaliwanag dahil totoo lahat ng sinasabi ko. Ba't ang dali mo nagtitiwala sa iba kaysa sa sarili mong nanay? Di mo ba naisip na baka sinisiraan lang ako ng taong yon kasi gusto niyang siyang makinabang sa'yo? Hindi ho lahat ng tao kagaya nyo. At anong gusto mong palabasin? Ma, alam nyong mahal na mahal ko kayo. Kaya nga lahat ng hingin nyo sa akin binibigay ko. Pero sana naman naisip nyo na hindi ako umiiri ng pera. Nagre-reklamo ka? Kung tutusin kulang pa yung mga hinihingi ko kapalit na sakripisyo at hirap ko simula nung bata ka. Di ko ho nakakalimutan yun, ma. Pero siguro naman ho, nabayaran ko na yun. Na kung tutuusin, di ko naman talaga obligasyon na bayaran ng mga yun. Wala ka talagang utang na loob! Ano ba pinagmamalaki mo? Yung kakapiranggot na kinikita mo sa pagsisiman mo? Umangat ka lang ng konti, kala mo naman kung sino ka na? Tandaan mo, nakatapos ka dahil sa akin. Hindi ka aangat kung hindi dahil sa akin. Sige, sumbatan nyo lang ako. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Wala akong utang na loob na dapat bayaran dahil di ko naman ginusto na ipanganak sa mundong to. Kayo may gusto magkaanak. Pero kahit na ganon, ginawa ko lahat para maibigay sa inyo lahat na kailangan nyo. Para guminhawa ang buhay nyo dahil yun ang pangarap ko para sa pamilya natin. Pero sinira nyo ang pangarap kong yun. Sinamantala nyo yung labis na pagmamahal ko sa inyo. Di nyo man lang naisip na baka napapagod din ako na kailangan ko rin ng tao masasandalan kapag pagod ako. Sa lahat ng tao, kayo dapat ang karamay ko. Pero nang dahil sa pera, nag-iba ang trato nyo sa akin. Huwag mo akong dramahan! Sige, maniwala ka sa ibang tao kaysa sa akin na nanay mo! Diyan ka naman magaling! Wala ka nang ibang ginawa kundi kwentahin lahat ng pinapadala mo sa akin! Pasalamat ka nga dahil sa akin nakapagtapos ka ng pag-aaral! Nakapagsiman ka! Utang na loob mo sa akin ang tagumpay na tinatamasa mo ngayon! Kaya gano'n nyo nalang waldasin ang perang pinapadala ko. Ma, alam kong hiwalay na kayo ni Papa at may iba na kayo kinakasama. Pasensya na ma, magalit na kayo sa akin ng husto. Pero hindi ko kayo padadala ng pera hanggat di kayo nagtatanda. Ang kapal naman ang mukha mong sabihin sa akin yan! Ang pera mo, pera ko rin! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Subukan mong hindi magpadala ng pera! Wala akong pakialam! Itatakoy talaga kita bilang anak!
Papa Dudut, hindi ko po akalain na sa ginawa kong pagkumpronta kay mama ay magagalit siya ng husto na kulang na lamang ay isumpa niya ako. Napakasakit lang isipin na imbes na aminin niya yung pagkakamali niya ay ipinipilit pa niya na tama siya. Ayaw niyang tanggapin na tama naman ang sinasabi ko nang dahil sa pera ay napakalaki ng pinagbago niya. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapaliwanagan. Nang hangad ko lamang ay kung ano ang makakabuti sa kanila. Pero dahil sa pagmamalasakit kong yun at pagsasabi ng totoo ay ako pa ang lumabas na masama. Sobrang sakit, Papa Dudut, na sarili kong ina ay tinuturing po akong kaaway ng dahil lamang sa pera. Pakiramdam ko ay wala nang mas mahalaga sa kanya kundi ang perang pinapadala ko buwan-buwan. Matapos nga ang pagtatalo namin yon ay hindi na muling tumawag sa akin si mama. Sinubukan kong kontakin siya pero cannot be reached na ang numero niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nakokonsensya ako ng husto. Naiisip ko kung bakit hindi ko na lamang siya hayaan sa luho niya. Pero naisip ko rin na napakahalaga para sa akin na makapagpundar ako bago man lang ako mawalan ng trabaho o kaya ay hindi ko na kayang magtrabaho. Hindi naman siguro mali na isipin kung isecure ang kinabukasan namin kapag dumating na yung oras na hindi ko na kayang magtrabaho. Nang matapos nga ang kontrata ko sa barko ay bumalik ako ng Pilipinas kasama ang nobya kong si Mika. Sa pagbabalik ko roon ay sabot-saring kwento na ang narinig ko patungkol sa pamilya kong hindi na mahagilap dahil nagtatago sa mga pinagkakautangan. Hindi naman lingid yon sa akin dahil ikinuwento na sa akin lahat ni Chris sa mga nangyari. Ang tanging concern ko lamang ng mga panahong yon ay ang mga kapatid ko na dapat ay nag-aaral. Pero ang sabi naman ng mga kapitbahay namin ay kasama sila ni Mama at hindi na nila alam ang buong kwento. Kung kasama man sila ni Mama ay medyo panatag na ako dahil alam kong magkakasama sila. Pero madalas ay napapaiyak na lamang ako kapag naaalala ko ang lahat ng perang dapat sana ay naipagpatayo ko na ng bahay. Alam kong wala na akong magagawa dahil nangyari na ang mga nangyari at tinanggap ko na lamang na nasa mabubuting kamay na ang lahat ng pinagpaguran ko. Unti-unti kong natanggap ang mga nangyari, Papa Dudut. Salamat sa mga words of wisdom ni Mika at nagkaroon ako ng motivation at pag-asa sa buhay. Kaya nang makasampa muli ako ng barko ay nagsimula na ako mag-ipon para sa dalawang bagay. Una ay para sa bahay namin ni Mika at para na rin sa kasal namin. Hindi ko na rin naman kasi gugustuhin na magkahiwalay pa kami. Napakalaki ng naitulong ni Mika sa buhay ko at hindi man pinansyal ay napakalaking bagay ng mga salita niya na laging nagpapagaan ng kalooban ko at nagpapaliwanag ng isipan ko. Nang matapos nga ang dream house namin ay nagpakasal na kami, Papa Dudut. Simple lamang at mga importanteng kamag-anak at kaibigan lang ang imbitado. Isa nga dapat yon sa pinakamasayang parte ng buhay ko pero dahil wala ang mga magulang at pamilya ko sa espesyal na araw na yon ay hindi ko napigilang maging malungkot. Pero alam ko namang walang mangyayari kung magbumukmuk ako kaya naman minabuti ko na lamang na magsaya kasama ang aking noon ay asawa na. Naging maayos at masaya ang pagsasama naming dalawa ni Mika at nagtutulungan kami sa lahat ng bagay. Hati kami sa mga gastusin sa bahay at nakapagpundar na rin kami ng 2 kotse na pinaghatian namin pareho. Papa Dudut, ang akala ko noon ay hindi ko na makikita pa si Mama. Pero nagulat na lamang ako isang araw dahil siya mismo ang tumawag sa akin. Hindi ko na inisip kung saan niya nakuha ang bagong number ko at agad kong sinagot ang tawag niya. Umiiyak siya sa kabilang linya at panay ang hagulhol. Humihingi siya ng tawad sa akin at nakiusap na tulungan ko siya kahit na sa huling pagkakataon lang. Tinanong ko naman kung ano ang maitutulong ko at sinabi niya sa akin na nakakulong siya dahil ipinakulong siya ng pinagkakautangan niya. Hindi nga ako nagdalawang isip at nang matapos ulit ang kontrata ko sa barko ay agad akong umuwi ng Pilipinas para sadyain si Mama.
Ang akala ko nga ay nakalaya na siya dahil mahigit 1 taon din bago natapos ang kontrata ko. Pero inabutan ko pa rin siya sa loob at sobrang saya niya nang makita niya ako. Panayang hingi niya ng tawad sa akin lalo na sa mga sinabi niya. Ang sabi niya ay magbabago na siya basta tulungan ko lang daw siya na makalabas doon. Bilang isang anak na mahal ang kanyang ina, ay hindi ako nagdalawang isip na bayaran ang piyansa niya para tuluyan na siyang makalabas. Sa ngayon ay kasama ko na ulit ang pamilya ko maliban na lamang kay Papa, pero may mga pagkakataon na nagkikita kami kapag may okasyon. Nagbago na rin si Mama at ramdam kong nagsisisi na siya sa mga pagkakamali niya at sana'y magtuloy-tuloy na yon. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento. Naway magsilbi po itong eye-opener sa mga magulang na ang tingin sa mga anak ay isang investment plan. Maraming salamat po kung isa po itong sulat ko sa maswerteng mapili po ninyong basahin. More power po sa inyong programa. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, John.